Isang magandang umaga po sa bawat isa. Narito muli ang Pastor Fernand's Vlog, magtatalakay niya sa baksa sa oras ito. Tayo po ay manalangin bagong lahat. Mapagpalang Diyos sa mapang sa lahat, salamat sa araw na ito. Patuloy ka po naming pinupurit, pinapasalamatan at nakila sa buhay namin sapagkat sa umaga pong ito ay muli ay nagkaroon ng para mag-vlog ng lingkod, Panginoon. Dalangin po namin, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng salita. Pangalan na ng Panginoon. Amen. So, bagong lahat, syempre shoutout sa ating nagpa-shoutout dati si Brother John Chris Magno. Yun. So, Brother John Chris Mag, ako nakikinig ka, shoutout sa iyo. Des Delgado Reyes, Arnie Delgado, no, Arnie ba o Ernie? Ken J. Lord Mendoza. Itong si Ernie Delgado, ito ay si, alam mo ito kapilyo dito, pisang buko to eh. Alam mo ito ko yung up to na pangalan na yung tawag sa iyo, Yan, si Arnie Delgado. Ano nga bang pangalan mo dati? Si, nakalimutan ko na, Ken J. Lord Mendoza. Pero ito'y kababata ako talaga. Ito talaga yung kaibigan, barkada ko talaga. Pali, mga barkada ako sa Isla Verde nung bata kami, ay gusto na makasama si Arnulfo, sa Arnulfo Delgado, yun. Tapos si Rocky Delgado na namatay na, sila yung mga barkada ko talaga, talagang mga bata kami to. Kaya pag piyesta ng bayanan, kasama ang piyesta po ng bayanan ay 13 ng June at 12 naman sa Siirin, Para sila sa nagapito rin, pero magkaiba sila ng piyesta. Magkaiba ng patron na sinasamba. So, ang patron po ay ng San Agapito dito sa bayanan ay si San Roque, yung may aso. At natanda ko sa DSRH yata, kung hindi ako nagkakamali, ay pinalabas yung kanyang yung palabas, yung drama na yun na yung si San Pedro yata, yung aso na San Roque, pinalabas, rin sa DSRH yun. At pinapakinggan ko lagi, to yung hapon, So, sa Ken J. Lord Mendoza, ito po yung kasama namin pastor, Alex Damulot, ito yung estudyante sa Sablayan, Alex Damulot ba? O tama, Sablayan nga ito. Lini Sandoval, Mercado Lurse. Ito naman po si Mercado Lurse, ito po yung aking advisor, nung second year yata kami noon. Nora Moran Medalyon, ito po yung nag-aaral sa ACTS, bilang siya nagtapos. Marian Estacio, ito po yung pinsang ko rin, sa tatay, sa Garcia, ito yung nakatara sa Dolores Division. Teresita Rayos Loranto at Lisa Ariola Dupingay, ito naman pininong namin sa kasal, si Lisa Ariola Dupingay, na doon po kami kinasal sa Northfield Torres School Bible College, na kung saan nag-aral ang aking asawa ng theology. Kaya ang asawa ko po ay marami school ng theology siyang pinag-aralan, then kumuha ng nagdagdag ng units sa EDOC, at siya po ay nag-board exam, ay nakapasa. Bumagsak nga po siya doon sa dietitian, Yung dietitian, doon pa siya bumagsak. Ay maganda naman, all things work together for good. Kailan po nangyari na magpunta po kami ng Mindoro. Kasi dapat po saan sa Baguio na kami, hindi ako marunong magsalita ng Tagalog, ng Ilocano, ay talagang 3 taon na hindi ako matututo talaga. Pero salamat din sa Panginoon, nung yun na kami dito sa Mindoro, ay dyan kami una sa Bansud. Tapos napunta nga kami rito, at sa pagpapastor ko dito ay dito siya nakapasa sa DepEd, at siya ay teacher na ng Monteverde Elementary School dito sa Barangay Monteverde. So yun, nihatid ko lang siya pagkahapon at umaga. So magpapatuloy na po tayo, at kung meron pong gusto magpa-shout at nalimutan natin at nanood kayo, ay isa-shout po natin. So tinitingnan ko pa sa TikTok kasi nakita ko kanina kung paano So ito pong aking isang cellphone ay sa account ko sa Star Maker ay hindi siya, ay hanggang 2 lang, kasi pag multiple account ay hindi pwede.
So, yung TikTok account ay hindi po siya tanggap sa Star Maker. Ano. Pero dito sa isang cellphone na hinarang ko sa anak ko muna, at talagang itong Realme 6 at nakita ko ay talagang consistent ang kanyang signal pala. Yun, ay talagang ito po yung may TikTok at tinanong ko kanina, ay sabi ng estudyante, suggestion ng estudyante ko sa Church History 1, si Winilyn, ay subukan ko sa TikTok. Ay ang sabi ko naman ay saglit lang, pero pwede pa lang 10 minutes o malaki-laki na rin po yung 10 minutes. Maraming tayong masasabi doon. So try natin isang araw na mag-TikTok tayo. Sabi niya kikita doon. Pero sa akin po naman hindi naman po yung pagkita lang aking gusto mangyari na po. May pabot ka sa tao yung mensahe ng Panginoon, at kung hindi man natanggap, walang problema. At least nagawa ko yung part ko. So at naniwala ako na bibless pa rin ako ng Panginoon. At dating panahon na kung saan ay meron ding tatangkilik sa ating vlog at marami tayong mga subscriber din, at pagdating ng panahon ay kikita rin po tayo. Ang pinakamalaga sa lahat ay yung magmensahe tayo ng mensahe ng Panginoon. Subukan na natin doon sa TikTok. Magpapaturo tayo kay Pastor John Leo paano sa TikTok o pwedeng mangyari na mag-vlog, kasi parang hirap pag-type pero try natin isang araw sa TikTok Sa YouTube din sinusubukan natin. Pero dahil ito may 256 gig bar po yung aking storage ng ating cellphone, ay subukan ko munang mag-vlog na akin pong akin po munang, kasi ginagawa ko po dati kaya nakapag-vlog ay ginagawa ko muna ay sa video muna, then ilalagay ko sa YouTube so pwede yun. Pero yung subukan ilagay sa YouTube, hindi ko alam, siguro pag may nagturo sa akin kung paano yung link at paano siya ilagay sa YouTube ay pinag-aaralan pa natin. So mas maganda talaga na mailagay natin sa YouTube siya para mas maganda So meron tayong YouTube channel. Mag dito Ayan po Meron tayong sariling YouTube channel at nandun po yung aking mga mga dinownload doon. So papatuloy na po tayo sa ating tinatalakay about Satanology, Part 10, ang mga limitasyon ni Satanas. So Satanas po ay merong limitasyon kahit pa sabihin natin powerful siya, ay may limitasyon pa rin po Satanas. Habang pinag-aaralan natin ang mga sipi sa Biblia patungkol sa Diablo, maliwanag na siya ang pinakamalakas na nilalang sa buong universo ng Diyos. Yan. Kaya pala si Archangel Michael, sabi niya ang Diyos na ang magbahala magpurusa sa iyo. Ang nakakaya at nakamamatay na dragon ay nagtataglay na higit sa lakas at katalinuhan kaysa sa anumang arkanghel o santo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya isang nilalang pa rin at hindi tagalikha. So nakita natin, hindi po creator si Satanas. Ang creator po ay walang iba kundi ang Diyos. Dahil sa maliwanag na katotohanan ito, ang kanyang kapangyarihan at kaalaman ay limitado po yung kanyang kaalaman. At isanang-alang natin ngayon ang mga limitasyon sa pulang dragon na ito. Meron po akong nakita na 3 limitasyon lamang at naisilang po ito ang ating tatalakayin, kaya makapagod tayo ng susunod natin bablog ay yung eschatology, yung 4 na mga bayo. Sino ba yun? Hindi siya omnipresente. So sabi dito hindi siya omnipresent. Sumasalat ng dako. Pag omnipresent, all present. Ang ibig sabihin omnipresent is all present. Lahat ng dako. Ito po yung ito yung tamang termino ng Christian term Ito yung tamang termino na ginagamit ng mga Kristiyanong leader at saka mga Kristiyanong theologian. Magkaiba po sa tinatawag nating pantheism.
Pag sinabi pantheism, ang Diyos ang lahat ng bagay. Example, ganito. Ang Diyos ay ito rin. Di ba? Ang Diyos ay ballpen. Kaya dito, alam saan nakuha yung turo niyan? Sa India, ano po? Yan. Yung, ang Diyos ay nasa lahat. Ang Diyos ay nasa lahat ng bagay. Diba? O ang Diyos ay ang lahat ng bagay. So magkaiba po yung sa termino na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Wala po sa bagay ang Diyos. Kaya hindi rin siya pwedeng lagyan ng rebulto. Ano? Yun. As siya po ay omnipresent, all-present. Ganito po ang ibig sabihin ng all-present, ano, para malunagan natin. Ang mundo, kasi laki ng daliri ng Diyos. O, diba? Kaya sabi ko nga sa inyo dati, ganito po, ano. Kaya ang Diyos nasa tanda ko. Sabi nga niya sa Isaiah, isang version, sabi doon, ang lupa, ang tuntong na aking mga paa, ang trono niya ay ang langit. Ano, napakalaki ng Panginoon. Ang tatanong natin, yung mga pilosopo, ano, ang Diyos ba ay nasa sabungan? Kung sabihin ko nasa bungan, maniniwala ka. O, kasi nasa latanda ako, nasa bungan, pero hindi siya nasasabong. Kita ka niya. Diba? Kasi lahat ng dako eh. O, nandun siya. Kita ka niya, pero hindi siya nagsasabong. Ano? Yan. Kumbaga, bakit? Nakatunghay ang Diyos doon. Diba? Yun ang ibig sabihin. Ano? Ang diablo hindi maaaring nasa China, Chicago at Cuba sa parehong paraan at oras at pagkakataon ng sabay-sabay. Hindi katulad ng Diyos. Ano? Si Jesus nung maging tao, yun ang nawala lang sa kanya. Pansamantala. Ano? Habang siya nasa katawang laman, siya ay hindi omnipresent. Yan. Kaya sabi, ginawang mas mababa sa angel eh. Yun po ang tinutukoy po doon ni Jesus, hindi po tayo ang tinutukoy doon. Ano? Yun. Sa kaunting panahon, ano po, nung siya nasa lupa. Pero in the beginning, sabi doon sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Sino po yung Word na yun? Tumutukoy kay Jesus. Hindi po balak, hindi po iniisip ng Diyos. Ang ibig sabihin ng salitang Word po doon, yun ay isang personalidad na kung saan ay tumutukoy kay Jesus, na sabi doon, ano ibig sabihin ng in the beginning was the Word? Yan. In the book of Genesis, sa pasimula ng paglalang ng mundo, nandun na si Jesus. So, bago palalangin ng mundo, nandun na si Jesus. Diba? Actually, yung sinasabing walang anyo, kasi meron ng unang hari na nangyari. Kasi 3 kingdom ang itinayo ng Diyos. Ang plano ng Diyos, ang una, naganap na yung karinang anghel at yung si Lucifer. So, natalo din po yan, ano, nasira, ano. Kaya, yung mundo, yun yung tahanan dati ng mga angels. Pangalawa, kingdom of man, Adam, ano, at nabigo din, ano. At ito yung matatapos na kaharian ng tao sa pagdating ng second coming. At, pagkatapos nun, itatayo ang kaharian ng Mesias, ano po. Ito yung sinasabi po natin. Ano po? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Sa pasimula, nandun na ang salita. O, ibig sabihin, bago pa ang paglalang ng mundo, ay nandun na. Bago pa isinaayos ang mundo, actually, yung mga paglalang pa rin, nandun na siya. Kahit nung si Lucifer ay nag-exist, ay nandun na ang Panginoon, Jesus. Gayun pa man, ang tanong, meron bang isa sa Old Testament? Meron. Pero hindi siya literal, ano. Siya ay spiritual pa lang. O tinatawag natin siya ay nagiging, ano, typology pa lang, ano. What is typology? Type. Ano ibig sabihin ng salitang type? O tipo, ito ay, ang ibig sabihin ng tipo, ng salitang tipo, mga bagay na pangmundo na may makalangit na kahulugan. Katulad ng, ano, siya yung bato. O, diba? Sinabi doon, bato, ano. So, ang Biblia po ay tumatalaga kay Jesus from Old and New Testament. Yeah. So, hindi natin may papaliwanag mabuti yan kasi mayroon pong upuan yan. Gayun pa man, sabi dito, so ang diablo ay hindi maaaring nasa China, Chicago at Cuba sa parehong paraan at oras at pagkakataon ng sabay-sabay. Gayun pa man, hindi ito nangangahulugan na hindi na maaaring matukso o mahulog ang mga tao sa parehong pagkakataon.
Tanong, bakit nahuhulog? Kasi may mga, ang sabi rito, yung kasunod, sapagkat si Satanas ay totoo na may milyon-milyong mga nahulog ng hell na maring mga hikayat sa gayong kalawak na gawain para magkasala. So meron, kaya nagtataka tayo, paano nagagawa na, nalalaman na Satanas na yung tao ay gagawa ng kasalanan sa pamagitan ng mga nagbo-broadcast sa kanya. At siyempre dahil spiritual po siya, hindi naman siya yung hindi naman po siya pang-physical meron silang kakayanan na napakabilis na malaman. Yung balita pa napakabilis na po. Yun. So, ang sunod, letter B, siya ay hindi siya omnipotente. Pag sinabi omnipotente, pinakamakapangyarihan, omnipotent. Habang siya pa rin ang pinakamalakas ng lansas ng sinukob, ang kanyang kapangyarihan kumpara sa Diyos ay tulad ng isang langgam na kumakagat sa isang makapangyarihang elepante. Umatindi O, Satanas pala ay kinumpara lamang sa isang langgam makagat sa isang makapangyarihang elepante. Diba? Hindi pa rin kaya patumbay ng elepante kahit kagatin niya. Kumbaga, ang pinakita dito, ano bang meron sa elepante? Bakit kaya elepante ang ginamit dito? Kasi elepante, kahit kagatin mo yun, hindi gaanong nasasaktan yan. So, yun ang ibig sabihin. Ang ganun ikukumpara sa Satanas sa Diyos. Wala ang laban. At ang sunod, pinakahuli, hindi siya omniscient. Pag sinabing omniscient, pinakamatalino. Yan. At kita nyo po, kaya kita nyo po, ang pinakamatalino, sino po ang Diyos, siyempre. Kaya nga, ang gusto na mangyari, di ba sabi ng Panginoon, ang pasimulan ng karunungan, ang pagkatakot sa Diyos ay pasimulan ng karunungan. Yung kaalaman yung pagiging matalino. Di ba? Kasi ang ibig sabihin nito, sabi ng Diyos doon, sabi ni Solomon, ang pagkatakot kay Yahweh, ibig sabihin, pagrespeto sa Diyos, pagkilala mo sa Diyos, hindi pagmumura sa Diyos, ay pasimulan ng karunungan po. So, ano yung karunungan tinutukoy? Maka-Diyos na karunungan. At gustong ibahagi ng Diyos yung karunungan niya sa ating mga tao, pero nung kinakailangan, magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Kilala natin ang Panginoon. Di po ba? Maging ang Panginoon Jesus. O, di po ba? So, kapag kinilala natin yon, ay ang talino ng Diyos ay sumasa atin. Ngayon, may mga nag-i-interpret ganito. May kaya mga karunungan. Kasi pangmundo yan. Ang tanong, bakit sinabi ni Paul na yung karunungan na sa mundong ito ay walang kabuluhan? Kasi karunungan pangmundo. Pero hindi niya minamasama yung pag-aaral. Actually, sabi nga ni Paul, study to show thyself approved unto God. O ba't kailan mag-aaral? Kaya para maging matalino ka. Kaya ang daming pulpul na interpretasyon. Katulad ni Kibuloy. Balik na naman tayo kay Kibuloy. Ay biro, pag napanood niyo po talaga yung yung kanyang deklarasyon na si Jesus tumitira sa kanyang katawan, ay sumisiping sa ilang babae siya. O di ba? Ibig sabihin, si Jesus ginawa niya yun. Tapos sabi niya, si Jesus ay may anak at siya yung anak na yun. O kita niyo po. Saan niya nakuha yung karunungan na yun? Pangmundo lang ng karunungan. At masasabi na yung karunungan na pangmundo ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Kailan hindi naging kamangmangan yung karunungan na yun kapag ito'y maka-Diyos na karunungan. Sabi na iba, masama ika lalo may mga Kristiyanong ganyan ang pangunawa Sasabihin pa hindi na kailangan mag-aral, masama ang karunungan. Di ba? Ano bang, tulad nung, pag gumagamit ka ng logic, hindi ka dapat gumamit ng logic kasi ang logic ay pangmundo. Ano ba yung ng logic? Pag sinabing logic po ang tawag doon, hindi logic, logic. Sa Tagalog, lohiko. Ano ibig sabihin ng logic? Tingnan mo muna ang definition kahit sa dictionary. The love of knowledge. Ang tanong, bakit sinabi ng Panginoong Jesus na be wise? O dapat hindi sasabihin ng Panginoon yun. Ano yung sinasabi ni Jesus na be wise? Magkaroon ka ng makalangit na karunungan. Hindi pangmundong karunungan, kasi pag pangmundong karunungan lamang yan, walang kabulan sa harapan ng Diyos yan. Diba? Hindi minasama ng Diyos ang karunungan. Kaya tayo mga Kristiyano po mga kapatid, huwag tayo magsabi ng isang bagay na hindi naman natin inunawa. Yun. Sa totoo lang, ang pagiging marunong, kung ito'y maka-Diyos ay hindi masama. Okay, di ba? Bakit sinabi ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 1 verse 7 na
na ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Kasi pag may takot ka sa Diyos, ay hindi ka gagawa ng masama. Hindi ka magdodroga. Yun lang kailangan, hindi kailangan patayin mo yung mga nagdodroga na yan. Anong kinakailangan? Minsan marami pa kahit mga lingkod pa ng Diyos eh. Mga pa rin, nagsasabi na na mabuti pa sa panahon ni Duterte kasi talagang kawawa yung mga di ba? Pero ang tanong, yung bang mga pinatay na yun, hindi ba pwedeng magkaroon ng karunungan ng Diyos yun? Pwede. Di ba? Ang Diyos lang, may kakayanan, di ba? Kakayanan magpayapa ng tao. Kahit sino pwedeng gamitan ng Diyos para pumayapa, Ngayon, wala po ko pinapromote na politiko, Sabi ko nga po sa inyo, ayoko nang introduce ng sino mang politiko, Kasi ako pinangalan salita po ng Diyos. Sinasabi lang po natin, para marunong tayo, kung marunong ka talaga, hindi ka dapat nagmumura, Yun ang pinakamaganda doon. Hindi ka nalalait sa Diyos. Dapat nga, pag-isipan muna yung binanggit mo eh. Tulad nung, my God is not your God. Ang tanong, sino yung Diyos na tinutukoy mo? Di ba? So, nag-react si Pastor Doming Opeña dyan. Di ba? Ako'y kinausap ni Pastor Doming Opeña. Sabi sa akin tama ka yung president natin. Grabe kung murahin ang Diyos. Laitan ng Diyos, biro mo. Mali nga naman yun, di ba? Yun yung kanyang observation, At maaaring may mambas kay Pastor Doming Opeña, pero opinion niya yun eh. Ang problema kasi sa atin, mga Duterians man o Marcoses man, pag meron kaming comment sa mga leader, sa mga manok ninyo, nagagalit kayo. Ay opinion namin yun. Di ba? Hindi ko na sasabihin ko sino ang aking pinaparangalan at di ba sabi naman ng Biblia, Hindi ko na sabihin ko sino ang pinaparangalan ko, sino ang aking dinadawn. Wala akong dinadawn na po. Ang sinasabi lang po natin, yung karunungan ay kapag meron kang takot sa Diyos, di ba? Ang isang marunong talaga na tao, unang titingnan mo dyan, ano ba ang Diyos sa buhay mo? Di ba? Huwag mong laitin ng Panginoon. Kagaya ni Kibuloy, kayong mga membro ni Kibuloy ay mga tagasunod, bulag na tagasunod. Sasabihin naman nung may nag-comment nga ay pag hinaman ka ba ng debate ni Kibuloy ay mananalo ka ba? Kaya namin manalo pero hindi kami matatalo. Alam niyo bakit sablay ang kanyang turo, Pag tinatanong siya, kahit si Siriano, hinamon niya, hindi makalaban Kasi pag tinatanong siya, anong basihan niya? Kasi hindi mo pwedeng sabihin yung mali hanggat di niya sinasabi yung basihan niya. Ang sabi niya, ganito ang sabi ni Kibuloy, Ito niyo, pakinggan niyo ha. Sabi niya, meron akong basihan, pero hindi ko sasabihin sa iyo, kita mo na. Kasi masisilat siya dun So mababasa sa Biblia na sa Jesus may asawa, at sa Jesus may anak, at ikaw ang anak. Nakasabi sa Biblia yung Kibuloy, wala kita niyo na. Diba? At ikaw na nagsasabing, kapag hinamon ng debate si Kibuloy, hindi mananalo, ikaw ang sablay ang isip. Diba? Saka nakakita may anak si Jesus. Sino po ba? Nag-asawa ba siya? Kaya nga yung vlogger, sa vlogger ko lang napanood to At ang tindi nga naman, pinanood ko talaga. Hindi ko binubura Papanood ko sa estudyante ng sa Webes, sa church history namin. Papanood ko yan. At saka dito naman sa aming, yun, sa church history, papapanood ko talaga. Para makita nila na hindi hearsay yung sinabi. At talaga mismo sa bibig mismo ni Kibuloy, sinabi niya Diba? Matalino ba si Kibuloy? Hindi. Mangmanga siya. Bakit? Sinabi mo na may asawa si Jesus Na may anak si Jesus at ikaw yun at si Jesus nakatira sa katawan ni Kibuloy, pero pag kita niyang pananaw niya, kapag ako'y sumiping sa iyo, sinisipingan ka ng Diyos. Ibig sabihin si Jesus kasama doon? Saan mo makikita ang ganun? Tapos nung kinasuhan na, tinatanggi mo. Diba? Kingdom ba ng Diyos yan? Hindi, kingdom ni Satanas yan di po ba? Anong talino niya doon? May logic ba doon na kapag silipingan kita, sinisipingan ng Diyos, nasiping ba ang Diyos? Ang Diyos nga hindi nasiping Bakit hindi siping ang Diyos? Kasi siya ay spiritual. Wala siyang param sa physical. At kaya lang tayo nakakaramdam mga kapatid sa ating panahon ngayon. Kaya kami urge sa babae kasi nasa physical kang katawan, pero once na mapalitan ng katawan mo kalangit o glorified body, wala ka ng pagnanasa sa babae.
At pag nasa may makalangit, o bakit ganun si Kibuloy? Kasi pangmundo at kay Satanas yan. Kaya kampun ni Satanas, kayong mga taga-sunod ni Kibuloy, sasabihin ko na sa inyo, kampun kayo ni Satanas at kayo po ay mangmang. Di ba? Ngayon, ito yung comment sabi may nag-comment doon sa nag-vlog, ay pag ginamit ka ba din, di ba? Ang gusto mo palang palabasin. Tama si Kibuloy na may anak si Jesus at siya yung anak na yun. At pag-aari niyang kalalo mo. O baka nga pag-aari ang ni Kibuloy yung kalalo, pinapayagan mo yun. Ako hindi ako mapayag nun. O kita nyo na. Ay, dapat isipin nyo muna, hindi kayo sunod na sunod. Inyo muna obserbahan mga kapatid. Yung tinatawag nating tinitimbang mo yung sinasabi ni Kibuloy. Actually, natawa nga si Paul sa mga taga-Berea. Babasahin mo yung Acts, yung Book of Acts. Kasi sabi niya, natutuwa siya sapagkat yung mga taga-Berean, believers yun ay hindi kagad naniniwala kay Pablo malibang mabasa nila yung sinasabi ni Pablo. O kahit pa nga, ang galing na leader mo, kahit matalino pa yan, pag-aralan mo sinasabi, sa amin po, hindi makabulag na tagasunod O diba dito, hindi kami bulag na tagasunod. At ayaw din namin ang member namin maging bulag na tagasunod. Kita nyo na. May logic. Kita nyo, logic. Anong logic doon sa, kapag sinipingan ka ng Diyos, logic pa, tama ba yun? Sumiping ba ang Diyos doon? Hindi sisiping ang Diyos dyan, dahil ang Diyos ay walang pakiramdam sa physical na mundo. O dahil sa mundong makasalanan. Kung meron man, sige Kibuloy lang, at kayong mga tagasunod niya, ay pare-parang pupunta ng impyerno. Di po ba? Tapos, sasabi sa kanya si Kibuloy, pag nasa impyerno na kayo. Di ba? Alam nyo, kung ikay na impyerno dahil kay Kibuloy, hindi kasalanan ni Kibuloy, yung kasalanan mo. Kaya masasabi ko, ang mas laking kasalanan dito yung naniwala kay Kibuloy. Tandaan nyo Yun. Ang diablo po ay tinatanggap at nakakuha ng maraming kaalaman sa pamagitan lamang ng pagtingin sa loob ng 6 na taon. Sa loob ng 6 na taon ay bibigyan siya. Ano yung bibigyan siya ng talino? Mas matindang talino nito dahil siya ito yung 7 years tribulation. Ngunit siya ay lubos na walang alam sa maraming bagay at hindi higit sa mga manampalataya nagpapakunguba kahit na mayroong kaalaman. Yun pala ibig sabihin yan. Kayo pala yung matalino, dapat di ba nagkakalat na matalino ka? Di ba? Ang nakalagay sa Proverbs, ang isang malalim na ilog ay hindi maingay. Pero siyang mababaw na ilog napakaingay. Ganun po yung tao. Di ba? Kaya pagkikidada ng dada, kahit pangulo, dada ka ng dada, ay napakahirap niyan. Diyan kita mo sa mga, pag wala po kung nakampiyan kahit sa mapagtatalumpati, isang sinasabi tungkol sa droga, nasan ba yung mga di ba? Ay, kumbaga nakakasawa na. Kaya minsan kahit sa pag-attend ko sa meeting dito sa Litiboro, minsan ipaulit-ulit na lang. Halos nasabi na inuulit mo uli. Di ba? Iba naman. Di ba? Alam na namin yan Naturuan na nga namin ng mga anak namin Di po ba? Ay, minsan kasi parang nakakakulili na ng tenga. Yun. Di po ba? Wala siyang alam sa pag-ibig ng Diyos yung pasin natin. Wala mo alam sa pag-ibig ng Diyos. Ikaw, may alam ka ba sa pag-ibig ng Diyos? Alam ba na mahal ka ng Diyos ngayon, kapatid? Na kahit na ikaw ay nanlalait, sabi pa rin ng Panginoon, gusto kanyang patawarin kasi hindi mo alam ang kanyang ginagawa. Alam niyo ba nung sasabi na sa tao lamang, sabi ni Jesus, patawarin mo sila, hindi na naman ka ng ginagawa. Diba? Kaya may ginagawang masama at hindi mo pa alam na unawaan ng Diyos yun. Kita mo na, kanyang awa, yung biyaya. Alam niyo yung biyaya ng Panginoon? Yung binubuhay ka ng Panginoon na hindi ka pa kinukuha, binibigyan mo ng pagkakataon. Diba? Hindi mo napapasin bakit di ka na-aksidente habang nagdadrive ka. Kasi gusto ng Panginoon bigyan ka ng pagkakataon. At dapat mong pasalamatan yan. Di po ba? Yung katawan natin, yung talino natin, kung binigay ng Diyos yan sa'yo, gamitin mo sa tama. Hindi yung gagawin yung ginagawa ni Kibuloy. Paniniwala mo si Kibuloy na, pero pag sumiping ako sa iyo, ay sinisipingin ka ng Diyos na napakatindi. Anong logic to na? Tapos yung kanyang nakatira sa kanyang katawan si Jesus. O paano titirang ang Panginoon sa kanyang katawan?
alam na manloloko nga yan, di ba? Oh. Di nilabanas yung kanyang salita. Kaya nga, alam nyo kung bakit hindi naman matalo talaga at hindi rin siya manalo. Paano ka mananalo kay Kibuloy? Ang sabi niya meron akong basehan pero hindi ko sasabihin. Ay pag sinabi niya yun, alam na kagad Alam niya kasing masisilat siya, pero subukan mo sabihin. O at alam natin ang basehan. Katulad nun, anong basehan niyo na O sige nga, kayo ang paliwanag, kayo mga reporters si Kibuloy, paliwanag niyo kung si Jesus may asawa, kung si Jesus ay may anak, at si Kibuloy yun. Saan sa Biblia yun? Basahin niyo nga. O, kita niyo na, wala kayong mababasang ganyan. Alam niyo yung tawag dyan? Blasphemous. O, delikado yan. No, kaya inaano ni Kibuloy, sabi nga kanina nung nag-vlog, inaano ni Kibuloy yung kanyang ginagawa ngayon. Salamat, in-expose ng Diyos. Dahil expose ka naman ng Panginoon. Di ba? Tapos sabi niya, may kapangyarihan siyang patigilan ng bagyo. Kalokohan mo. Kaya titigil ang bagyo dahil ang Diyos ang nagpatigil niyan. Kahit nga kami gusto namin patigil, pero minsan, pinapantulutan pa rin ng Diyos. Bakit? Para matuto yung mga Kristiyano na manalangin. O di ba? Baka kaya tayo binabagyo ng Panginoon kasi nakalimutan natin ng Diyos. Paalala ng Diyos yan na dapat natin siyang luwalhatiin. O katulad na sabi niya, maingay yung mga alagad, maingay yung mga alagad. Nag-worship sila, nagsisigaw sila, nagpupuri sila. Ano sabi ng mga sumasaway? Ang ingay ng mga alagad mo, patigilin mo yan. Sabi ng Panginoon, kapag sila'y tumigil, ang bato magpupuri, kita mo na. Kaya nga bakit lumindol? Kasi hindi ka nagpupuri. Sabi ni Jesus, kapag ka tumigil. Kaya alam niyo, pasalamat ko tayo, lalo din sa Kalubayan. Pasalamat po kayo mga taga-Kalubayan. Dahil kung bakit tahimik ang Kalubayan, sapagkat meron pong mga member dito ng JATC. Kahit sa mga barangay nyo, kita nyo. Di ba? Kahit may magulo dyan sa barangay nyo, bakit napayapa pa yung lugar? Kasi nagpupuri tayo sa Diyos. Bakit wala lindol? Pasalamat tayo, hindi dumating sa atin lindol. Sa Batangas dumating Nakita niyo po, dumating ang bagyo ay maraming na salanta doon, napinsala. Pero sa Kalubayan, ano nangyari na sa atin? Ang pagpasalamat nga natin at ang bagyo ang dumating at yung ulan yan Ay samantala sa ibang bansa, ano ang gusto niyo? Apoy. Wala kang ligtas pa po sa apoy. Ayun, pwede ka ba makaligtas doon di po ba? Yun. At saka, ang problema kasi ngayon minsan, matigas din ang ulo ng ng mga tao Alam mo nang babaha, sinasabihan ka na ng MDRRC ba yun? Sinasabihan ka na nga, at dapat kang lumikas, ayaw mo lumikas, tapos nung ikaw ay masalanta, sinisisi mong gobyerno. Di ba? Kahit pa sino nakaupo dyan, kita nyo, yun yung wisdom. Hindi yung sasabihin mo, tumigil ka, pinakamaganda, dumating yung baha, huwag mo sasabihin, baha, tumigil ka, hindi ganun, ikaw nga alis. Di ba? Yun yung logic na tama di ba? Wala siyang alam sa pag-ibig ng Diyos, kanyang awa, biyaya at kapatawaran. Kaya kapatid, ito yung mga naniwala kay Kibuloy, kita nyo. Kaya sabi kanina nung vlogger, sabi niya, kung ikaw born again, kung ikaw ay Katoliko, kung ikaw ay anong tawag din? Anglican yung may tinawag siya yung may pare pero para may asawang pare doon tumiwalag ka sa pare Tapos kita ko pag siya ginaganon ay di ginaganon ng mga Katoliko yun. Sila pala ay yung ugly pa iglesia ay balikan na nandoon. Tama rin naman nga di po ba? Yun. Kasi nga sablay si Kibuloy, kita niyo na. Salit na pasalamat. Alam niyo etong mahirap niyan Yung pangbasos sa Diyos delikado, baka matulad sa kay Herodes, binastos niya ang Diyos Si Marilyn Monroe, binastos ang Diyos. Sino pa yan? Si John Lennon. Nagsabi ng sabi mas higit pa siya kay Jesus. Ano nangyari? Binaril kinabukasan. Si John Lennon, member ng Beatles. Sino ang bumaril sa kanya? Yung kanyang fans. Fans yun binaril siya. Dapat kung fans yun, hindi ka babarilin nun. Di ba? Pero bakit niya binaril? Nilait ang Panginoon. Di ba? Kaya tama rin yung mga nag-aano na hindi dapat ipalabas katulad nung Ako, nag-agree ako sa mga nag-rally nun yung mga Christians nun Kasi papalabas si Madonna dito yata. Madonna ba gayon?
Oh. Biro mo magsasayaw nga naman ng ganun. Curse nga naman yan, yung mabinibitiwan ng mga yan. Tama ay sila doon. Di ba? Yan ay dinidegrade mo ang Diyos niyan. Pag-isipan niyo muna mabuti. Yan ba, ang isang tatanong lagi natin sa ginagawa natin sa buhay natin, ay nalulati ba ang Diyos? Pag-isipan muna natin mabuti ang kilos natin. Yung binanggit ba ni Kibuloy na yun na yung si Jesus nakatira sa kanyang kalooban man ng Diyos, hindi. Panalait sa Diyos yun. Wala sa Biblia yun. Basahin nyo nga, ikaw na nagsabi. Basahin mo nga sa Biblia yan. O hindi ka naniwala sa Biblia. Sa makatug, hindi ka naniwala sa Biblia. Sa diablo ka. Di po ba? Ako po hindi galit. Sinasabi ko lang ito. Dahil sa etanology ang ating tinatalakay. Di po ba? Yan. Wala rin siyang alam sa kapatawaran ng Diyos. Ngayon kapatid, yung kapatawaran ng Diyos ay still. Ito ang isa pa rin gusto ko itanong Ang tanong, yung bang prodigal son ay pinatawaran ng Diyos nung lumapit? Hindi pa man lumalapit yung prodigal son, may kapatawaran ng naghihintay sa kanya. Ganun ang Diyos sa ating buhay. Gumagawa ka ng kasalanan ngayon, pero sandali lumapit ka sa Panginoon, nakahanda ng kapatawaran ng Diyos. Laan yan para sa atin. Yung kapatid, may kapatawaran ng Diyos sa iyo, so baguhin mo yung lakad mo. Diba? Lalo kayong mga membro ni Kibuloy kayo, Ang tanong ay madalas tinanong tungkol sa niulat na karunungan ni Satanas at magawi sa pagbabasa ng Biblia. Satanas po ay palabasan ng Biblia. Pero ang problema, distortion nga, kasi nga hindi naman interpretasyon ng Biblia. Hindi nga niya alam yung tinatawag nating na Jesus pala ang sinasabi ng Biblia. Di ba? John 5:39, ama ito nagpapatutungkol sa akin. From Genesis to Revelation, it speaks about Jesus Christ. Pero ang ginagamit la sa yung 5:39, ang tinukoy ni Jesus doon ay yung Old Testament. Yung word of the prophet, di ba? At tungkol sa batas, 5 books of Moses, that is Pentateuch. Ngayon, ang iba naman, bibigyan ng issue, kita mo, sabat-sabat. Hindi lang tinutukoy ngayon doon. Ang sinutukoy na, sa pag sinabi ng Pentateuch, ang Pentateuch po ay 5 books of Moses from Genesis to ang tawag doon, Genesis to Deuteronomy. Ang tawag dyan ay batas. Dalawang klase ng batas sa panahon ni Moises binigay sa mga Israelita. Yun? Batas na pambasa at batas na pangrelihiyon. Dapat alam mo yan. Kaya doon, pag yung baka mo ay nakasuwag at namatay yung nakasuwag, pati yung may-ari. Halimbawa, sinabihan yung may-ari. Noon, sasabihan muna Pag hindi nakinig yung may-ari, pati siya bibitayin din. Babatuhin ka sa mamatay. Stone to death. Ang dami. Hindi ka pwedeng yung mga bakla ay bawal din. Yung bakla na sumisiping sa kapalalaki, bawal po talaga yun. Binabatong ka sa mamatayan. Bakit kailangan batuhin yan? Para hindi na pamarisan. Para walang masama sa lugar na yun. Maring tatanong nyo, bakit pinapapatay ng Diyos yung mga bata, kahit bata sa lugar na yun? Kasi walang Diyos yun. Kahit lumakay mga yun pa rin ang gagawin na. Kaya nga inaalis ng Diyos yun. Ang tanong ko naman, ba't marunong ka pa sa Diyos? Diba? Kita mo na. May mga bagay na Diyos lang nakakaalam. So, dapat, minsan may mga tanong tayo na lumalabas ang kamangmangan natin. Diba? Pag tinanong mo pa na bakit pinapapatay ng Diyos yung mga batang ganun, din Diyos ang tanungin mo, wag kami. Kasi sasagot lang namin, Deuteronomy 29:29. Diba? Ang Diyos na nakakalam kung bakit niya pinagawa yun, pero isang dahilan, kasi masama yung mga tao sa lugar nila. At gusto ng Diyos, kaya nga pinapakongker ng Diyos sa mga Israelita yung lugar Bakit po pinapakongker? Kasi nga para sa manirahan, para ang mabuti ang manirahan. Diba? Yung masama, inaalis ng Panginoon. Pero ang problema sa mga Israelita, hindi sunod. Diba? Sabi niya, pero meron sinabi ang Panginoon doon sa mga Israelita. Kay Moises sinabi, hindi mo na niya alisin yung mga doon, yung mga ninirahan doon para sa kanan. Ibig sabihin, gagawin silang tagalinis muna ng Panginoon. Pag maayos na yung panahon na yon, pag maayos na yung lugar, aalisin sila ng Panginoon. Para din pala sa Israelita yun. Pero sinabi ng Diyos na tira niya, patay niyo lahat dyan, hindi nila pinatay, nangyari, may kalaban sila. Kita mo na, utos ng Diyos yun. Kaya pag sinabi ng Panginoon, sundin natin. Kita niyo na. Ngayon, yung mga sinasabi niyo na sablay ang Biblia namin, mangmang po kayo. Diba? Wala akong pinapatungkulan Sinasabi ko lang.
Kasi ang question ninyo ay bakit pinapapatay ng Diyos yung bata? Ay ba't inosente yun? Oh. O, di ba? Kasi nga, kasi sila wala nang takot sa Diyos, walang alam sa Diyos, sila ay mga paganong, at sabi nga hintil, Oh. At, dahil sila ay pagano, walang paniniwala sa Diyos, gagawin lang yung ginagawa ng Diyos. Ang kaya sabi dun sa Deuteronomy 18:10, o di ba? Huwag niyong gagawin yung ginagawa ng mga taga-roon, yung anong ginagawa doon. Basahin natin ha. Dito sa kaya ikaw kibuloy, naku, matindi. Deuteronomy 18:10. Ano po sabi sa Deuteronomy 18:10? Ano po? Ano sabi? Sa 18:10 ng Deuteronomy. Yan. O sabi rito, babala, laban sa pagsunod sa kagalian ng mga pagano. Yun yung lugar nin. Shout out Leo Angelo Papasin Madriaga Calyo. Patchin sa'yo. Shout out sa'yo. Ang sabi rito, kapag kayo naroon na sa lupa yung ibibigay sa inyo ng Yahweh, huwag kayong gagawa sa kasuklam na gawain ng mga tao roon. O kaya nga pinapaalis ng Diyos yun eh. Kaya nga pinapapatay. Ang problema na sa ulo, hindi sinunod. O diba, nang hinayang siya, naawa. Alam niyo yung hindi ka dapat maawa eh. O diba? So verse 10, sino man sa inyo huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog o sinusunog pala nila yung anak nila. Sa panunay kaya ayaw ng Diyos yun, kita nyo. Ngayon, alam niyo na kung bakit pinapaalis ng Diyos yun, kahit bata, pinapatay. Kasi yun yung gagawin nila eh. Wala namang bago doon. Ano sabi dito? Yan. Ano pa? Huwag kayong manghuhula o yung mga pati manghuhula. Gaya ni Madam Auring, Pero hindi naman pinapakalaman ng Diyos ngayon si Madam Auring. O kaya lang, pa-impyerno yan. Bakit nanghuhula ka eh? May maniniwala kayo sa Stradamus. Ngayon tinignan ko, sa Stradamus pala ang alam ko patay na yun eh. Bakit kaya nasabing tama yung hula nun ay patay na yun? Kita nyo ha, yung kabalbalan ng kabalbalan doon sa YouTube. Patay yung mga hinula niya noon pa. Di ba? Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. Mundahan palang mangkukulam, espiritista. Kita nyo na. Pinapagawa ng Diyos yan. Kaya nga ayaw ng Panginoon. Alam nyo ang dahilan. Ba't kayo magagalit sa Diyos? Di mang kayo. Tapos tatanungin mo sa amin, bakit pinapapatay ng Diyos yung mga batang maliit? Ang tasagot ko na sa iyo, ay tanungin mo ang Diyos, mas maganda. Ay sasagot pa namin, may mga bagay na lihim at sa Diyos lang. Ba't kami tatanungin mo? Kahit kami pastor. Total, sinabi naman namin sinasabi ng Biblia, nagtatanong ka pa rin. Kasi alam niyo ang ginagawa niyo, sinasabi na sablay ang Biblia ninyo, pero ang tanong, sabi niyo, paano sablay? Nabasa mo na ba ang buong Biblia o nabasa mo na isang passage? Ang problema kasi ito eh. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, isang passage lang binasa mo, pag nakita ka, ayaw mo nang basahin mo ang buo, lahat. Kaya nga pag hindi mo, ang interpretation mo sa Biblia ay mali, ikaw ay walang isip. Mali pala yung walang isip. Ikaw ay mangmang. Ano po? Yan. Na mga mananawas, pati pala magtatawas. Ginawa sa akin ng tatay, pinatawas ako ng pinatawas. At sasabihin, ikaw nanuno o minuno. Pero sa totoo lang, may mga nakakita talaga nuno. At ako naman hindi ko nilalabanan. May mga pastor na nilalabanan yun eh. Ito mahirap dito, yung pastor na gusto mo lang paniwalaan, gusto mo paniwalaan, at yung hindi mo papaniwalaan ay hindi paniniwalaan. Ang masama, kinikritik mo iba. Ako hindi kinikritik yun. May talaga mayroon totoong nakakita niya. Hindi mo nakakita nga santel mo eh. Kung hindi mo nakita, hindi ka naniniwala. Pero totoo yan, kaya lang magawa ng kadiliman yan. At ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatayan, pala espiritista. Sino mang gumawa ng anuman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatandaan ninyo ang mga yan, ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa luping pupuntahan ninyo. Kaya pala tinataboy, kaya pala pinapaubos, gawa nito. Kita nyo na, yun ang sinabi ng Diyos. Ang problema, hindi, tinaboy. May tinira, kaya nga, sino ang, sabi ng Diyos, para walang maging problema kayo, yan, palayasin nyo lahat ng tao dyan, di pinalayas. Nangyari? Di nagka-problema sila. Kahit ang Diyos nagbigay, at sinabi na nga, palayasin mo na, ayaw yung palayasin. Di ba? Katulad yun, ayaw yung palayasin sa Satanas, sa buhay mo. Di may problema ka. Di ba? Kaya kayo ay mga alipors ni ano ba yung sinabi ko?
Kibolowski, o Kibolowski palang tawag sa kanya eh. Ay pinaganda pa eh, Kibolowski, di ba? Biro mo, naniniwala kayo doon? O, di ba? Wrong doctrine na po yun, wala po sa Bible yun, basahin mo nga. O kaya ikaw na ngatwiran na kung mahana mo na naman debate si ay baka hindi ka manalo. Siya nga ang hindi mananalo. Una, hindi niya masabi kung anong basehan niya. Dahil unang-una, sa basehan pa lang, lalaglag ka na eh. O, di ba? O, kita mong, at ikaw yung anak ni Jesus, so kita mo, sinabi nalabas pa anak na si Jesus may anak. O, kita nyo, hindi nga siya nag-asawa. Sabi ng vlogger yan, hindi ako may sabi. O, kaya kita nyo po, kaya mangmang. Di po ba? Kaya nga po, yung karunungan na maka-Diyos, hindi po kamangmangan niya. Paano kang kakaroon karunungan sa Diyos? Matakot ka sa Diyos. O kayo po talaga ay ayaw yung mga ilayo na po kayo kay Kikibuloy. Diba? Okay, maniwala sinasabi niya, paano niya binili ang kanyang kaluluwa, paano kanya mag-ari. Sabi ko nga po sa inyo, sige sa logic na lang tingnan natin. Punta niya ang North Korea. O ay baka pagpunta doon, ang nakita ko pala doon sa ginagawa nila, pag pinanood mo yung YouTube, pagtatrabahuin ka doon sa isang napakahirap na lugar, kita mo, pinapatay doon yung mga reliyon eh. Kahit pa si Kibuloy yung reliyon ni Kibuloy mali, kahit pa kulto si Kibuloy, ay bawal ang reliyon doon, kahit pa kulto yan. Kasi ang isa lang yung sasambahin doon, sino? Yun ang presidente ng North Korea. Ano po? Diba? So yun, ikita nyo, tapos sasabihin nyo, mangmang kami, at yung aming Biblia sablay, ay kayo naman pala nagbasa ang sablay. Diba? Ang sabi po rito, ang tanong ay madalas na tanong tungkol sa nasulat na karunungan ni Satanas at mga gawi sa pagbasa ng Biblia, kung nabasa na ba niya ang salita ng Diyos, hindi ba niya alam na ang kanyang kapamakang patungo sa dagat-dagatan ay sinelyo na at may kanyang wala hanggang pagkabilanggo. Alam na rin po ni Satanas. Kaya lang, yung sinasabi ay walang pakalam sa Satanas. O di ba? At ang gusto nga niya, yung maiksi niyang total, maiksi ng panahon ko, sisirain ko na. Kailan naman yung maiksing panahon? Yung pagkatapos ng rapture of the church, Pastor Leo Angelo Papasin, Madriaga. Pero nga nandito pa ang church, hindi pa gaano nakakilos sa Satanas. Hindi pa talaga masyadong kumikilos sa Satanas eh. May peace pa eh. O di po ba? O kailan mangyayari yung kasamaan ni Satanas talaga? Pagka ibinilik ang kaligtasan sa mga Hudyo. O kaya tayo po na hindi pa kumpleto ang hentil at inaralan kayo ng pastor, sino man dyan, Pastor Leo Angelo Calio Papasin, parang mali yung aking Leo Angelo Papasin Madriaga Calio. Bakit yung pangalan mo? Yan. Yung mga tao dyan na sa panahon ni Pastor Leo Angelo, sa malapit sa simbahan ni Pastor John Leo, o pastor yung mga pastor namin, sino pa yung mga pastor natin, John Joel Manalo, ay lapit na po kayo. Ano po? Yan. Kasi para kayo po ay makasama. Kasi pag nakupulit ang bubilang at tapos na ang ebanghelyo, hindi na po kayo pwede. Diba? Ay maluwang pa naman po yung upuan. Di po ba? Mahirap po pagka yung pag last trip na. Nako, mag-uuna na yan. Ay paano ko ikaw nasuli? At least kayo, hindi naman nakapila eh. Pinapaupo ka na nga ng Panginoon. Di po ba? Yun. Ito po, alam nyo sa totoo, hindi naman kailangan sa simbahan tayo bumalik eh. Kailangan tayo bumalik kay Kristo. Yung sinabi lang ng vlogger na, balik na po sa reliyon ninyo. Ang dapat lang inaral niya, ako mga ngaral, bumalik ka kay Kristo. Kay Kristo ka bumalik. Di ba? Kasi siya magdidirect ka sa'yo kung ano ang tamang simbahan na pupuntahan mo. Hindi kami pwede magsabing tamang simbahan namin. Ang pwede magsabi na tamang simbahan ay ang Panginoong Hesus at yung Biblia natin. Maliwanag po yun. Wala akong sinagasaan na. Yun. Kung nabasa po niya, kaya nga didistort niya, binabaluktot niya. Gaya ni Kibuloy, Yun. At maraming kultong binabaluktot. Ang salita po ng Panginoon. Tunay na nalalaman niya ang mga hula na ito, ngunit dapat itong tanda na ayon sa Ezekiel 28:17, sinira ng kasalanan ng karunungan ni Satanas, o kaya sinira pala, kaya na-distort, hanggang sa kung saan iniisipan niya na maaari niyang talunin ng Diyos o matindi. Ito yung kamangmangan na maraming talunin ng Diyos, parang si Kibuloy. Si Kibuloy, sabi niya, si Kristo ay nakatira sa kanyang katawan. Abay, matindi.
Ay, ano man, saan natin mababasa? Anong tingnan natin? Sa 1 Corinthians, doon pa lang sablay na siya eh. Kita nyo ha, ito ang tingnan natin ha. Yung dinampot niya eh, kita nyo, kaya meron basan ngayon ng mali siya. O ano sasabihin mo? O asin nakatira sa ating katawan. Ito ang sabi dito eh. Sa Biblia, yan. Si Kristo wala sa katawan ng tao, nasa langit siya. Ang nasa katawan natin, ay kaya hindi pa siya bumabalik eh. Kasi may Holy Spirit tayo, kita nyo, 1 Corinthians 6:19, ano po? Itong tamang kita nyo, doon pala sablay na, o ano sasabihin yung pagka lumaban sa amin ng, una, hindi namin hamunan ng debate si, ano, o diba, Pastor Leo Angelo? O, hindi natin hamunin yan. Bakit? Sayang oras natin eh. Sayang laway natin. Ay, mga nga lang tayo. O, ngayon, kung gusto ko yung pag-debate kibuli, kayo na lang. Ang gusto ko lang sabihin, yung nagsabi na pag lumaban sa amin, pag kami lumaban kay Kibuloy, ay hindi kayo mananalo. Eh, dito pa lang sablay na, mali na nga. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu na nasa inyo? Hindi sinabing templo na Jesus nasa inyo? O, kita nyo, doon pa lang sablay na, At pinagkalob sa inyo ng Diyos. Hindi niya pag-aari yung katawan sapagkat binili kayo sa isang halaga. Sino ang halaga? Yung dugo ni Kristo. Pag-aari tayo ni Kristo. O itandaan nyo, hindi sige lang sabi dito. Basahin. O palitan natin mamaya Pastor John Leo Pastor Leo Angelo. Kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ito sabi rito. Sapagkat binili kayo ni Kibuloy sa isang halaga. Wala pong Kibuloy dito nakalagay. Sino pong may sabi? Di si Kibuloy. O may nasyon niya yun. Ay pag paano mo, alam mo lang kahit sa debate, hindi ka talaga man nakikibuloy, lalabas ka lang mangmang, ay ba't mapapapatulan, di ba? O alam mo na may ganun, para may ganun eh, di ba? Ay bilang mo sabihin mo, Jesus nakatira sa katawan mo, kaya pag tanong nasan si Jesus, o kahit sa logic na lang, titingnan natin. O di ba? O, paano titira si Jesus? Nasa langit nga siya. O di po ba? At hindi pa siya bumabalik. O may mga sinabi si Pastor John Leo na sabi niya ay meron dumating na daw si Jesus physical. Abay, delikado yun. Kung dumating si Jesus sa physical, nasa kalagayan akong ganito, ay yung aking physical na katawan, yung aking makasalan ng katawan nandito ako, ay sabog ako, ay ayokong dumating siya. Kaya nga may rapture. Yung rapture po, babaguhin muna ang katawan ng isang manampalataya para makasalubong sila kay Kristo. Kasi pag hindi binagong katawan mo, sabog ka dun. Di ba? Tapos sabi mo, dumating na si Kristo. Kaya, yun nandun ko muna eh. Ba't buhay ka pa? Ba't di ka pa sumasabog? O di hindi pa siya dumating. Spiritual, dumating siya. Kasi sinabi ng Panginoon, ang courage nasa piling ninyo. O kasi, sige, literal mo yun. O di sana ay giba ka. Hindi eh. Tinutukoy doon ni Jesus, spiritual. O ibig sabihin, dahil nandun si Jesus, nandun yung karan ng Diyos, yung pangalan salita ng Panginoon, yung karan ng Diyos ay may iral. Di ba? Yun yung ibig sabihin doon. Ikita niyo yung mga interpretasyon natin sa balay na O, kita niyo dyan pa lang sa balay na sige buloy O, anong sasabihin niyo na mali kami? O, tunay na nalalaman niya ang mga hula na ito. Sabi rito, minsan ang pinakamatali ng kriminal ay isang psychopathic killer. Matindi ang ginamit dito, O, minsan ang pinakamatali na, alam niyo sinong gumamit ito? Si Harold J. Wilmington, isang doktor ng theology. Hindi ako isa, hiniram ko lang ito kay hiniram ko lang ito kaya wag niyo akong pagalitan, pag mag-guide kayo sa tao. O binasa ko lang may libro niya eh. May libro ko ang dami ko library, kaya Pastor Leo Angelo Papasin Madrega Calio, dapat may library ka. Alam niyo, ako pa naman masipa akong magbasa. Kahit wala yung cellphone ko, kaya paliwanag yan. O sabi rito, O tinagalog ko na lang para sa kapanan ng mga hindi marunong magtagalog. O ang pinakamatalino na kriminal ay isang psychopathic killer. Kita na. Ibig sabihin ay mangmang talaga. So ito lang po masabi natin. Una, ay naawa ko sa kaluluwa ni Kibuloy. Kasi pag ito'y namatay, impyerno talaga ito. Bakit impyerno? Nilait mo na eh. Ang baga, blasphemous na eh. Sabi mo si may anak ay wala sa Bible yun. Tapos sa katawan mo. Sa aming katawan, nakatira yung Holy Spirit, hindi si Jesus. Tinawag lang kami na, bakit ang aming katawan ay templo ni Jesus? Binili niya. Pero ang pinatira ni Jesus dito, yung Espiritu Santo. Kaya nga, ang maganda sa Espiritu Santo, Pastor Leo, ay
Kaya kita nyo, bakit di ka nagbabackslide? Kasi kinukumbi ka ng Holy Spirit. Bakit hindi ka gumagawa ng mas di ba dati hindi ka pamanpatay ay ibang ginagawa mo? O bakit nga nabago? Gawa na may Holy Spirit ka sa buhay eh. Yun. Kung wala kang banal na Espiritu po na nakatira sa mga mananampalataya, ang mundo'y napakasama. Kaya nga sabi, asin at ilong na sa libutan kami dito eh. Diba? Na hindi man kami perfecto, nagkakasala din kami kasi may sinful nature kami. Ang nawala lang ang Adamic sin, pero sinful nature, nandiyan pa rin yan. Kaya sabi ni Paul ay ang sundin ay ang Espiritu, hindi ang laman. O magkalaban yung dalawang yan, kaya hindi na masunod ang gusto ninyo. Ano po? So hanggang dito lang po mga kapatid, ano? Titignan ako paano ka magbablog sa TikTok. Kaya lang hindi ko pa alam anong papatulong na kay Pastor John Leo Vito. Siya magaling kasi hindi ko alam ako connect itong aking doon sa YouTube eh. Ang ginawa ko dati, nakapag-connect ako, pero ang ginawa ko muna ay ang dala ko pa naman ay ang cellphone na A3s. Naku, ang dali pala mapuno nun. Nung may vlog ako doon, tapos naging ko sa YouTube channel ko, lumabas yun, may mga nanood din, yan. Hindi pa natin alam. Pero sa akin, ang purpose, sabi ko nga po sa inyo, ang purpose ko, hindi naman para kumita lang ng pera, Walang problema. At yun ay secondary lang. Ang gusto ko lang po, ay ako nag-vlog, hindi para kumita, para mag-gain ng maraming pera. Para lang sa kapakanan ng mga manonood, po. Sa akin, gusto ko marami maligtas sa pahayag, po. At kung kami nagsasalita nito, pag natapos ko naman po, tahimik na ako, Yun. Ito po yung pinakamaganda po sa lahat. So ito po yung atin pong masabi ngayong umaga at sana po napagpala tayo. Kayo po mga membro ni Kibuloy, ang masabi ko po sa inyo, pag-aralan nyo lahat ng sinasabi ng leader. Hindi lahat kayo ay sunod na sunod. Mahirap pag sunod-sunod. At kung kayo pa impyerno, kasalanan nyo. Bakit? Sumunod kayo sa mali kasi baka pagharap nyo sa Diyos, saka nyo sisihin si Kibuloy. Bakit yung sinisisi? Kasi inilagay ko sa pamakan eh. Bakit hindi pinag-isipan? Sino may kasalanan kayo? Kasi kung ayon sundin ang turo ni Kibuloy at pinag-aralan nyo, mas maganda yun. Gaya na sinabi ng Panginoon doon sa pang-apat na simbahan sa Asia. Sabi niya, meron ditong hindi, ito ang sinasabi po ni Harold Remington, yun ay tumutukoy sa Katoliko, na meron ding hindi sumunod sa aral ni Jezebel, pero ligtas. Di ba? May maliligtas pa rin dyan. Kasi may mga tao dyan na hindi naman sumasamba sa rebulto, pero nandun pa rin sila. Huwag mo natin pakalaman yung rebulto nila. Kaya tulad ng ginagawa, may pastor kasing ganito eh. Binasag yung rebulto sa harapan ng Ako hindi ko gagawin yun. Di po ba? Hindi ako nagbabasag yan eh. Bahala kayo magbasag niyan. Ako hindi magbabasag niyan. Una, ang pagod ba ito? Babasagin yan. Pangalawa, alam nyo ba na pag binasag mo yan na hindi pa naniniwala kay Kristo yung mga tao yun, may evil spirit po yan. Pwedeng lumipat sa kanya. Di po ba? Ngayon maaaring magalit ka siya, pero totoo po yun. Yun. Kaya sa akin po ay dapat pag-isipan natin. Kaya lalong imbis na nakakonvert ka, ay hindi ka makakonvert eh. Biro mo, dapat nga hindi mo winawasak yun. Ang tanong, paano po pastor pag ako yung pinaglinis ng nanay ko ng rebulto? Alin na pwede mo yung punasan yun eh. Punasan mo lang, hindi mo naman sinasamba yun eh. Kasi nanay mo yun, wala kang magagawa doon. Diba? Pero kung ikaw ang tatay dyan, hindi pwedeng susunod ka sa anak mo. Ikaw ang dapat number 1 dyan, diba? Kaya nga pagka may mga rito, may mga patay, at nakita ko na hindi siya ang pinaka-leader doon, wala siya magawas. Tayo, pag-aralan natin, hindi naman masyado tayo sa Carlo, kailangan ganitong gawin mo, pag ganyan po maubusan kayo ng mga susunod sa inyo. So sa atin po, naniniwala tayo na ang kaligtasan naman ng Diyos nandyan kahit saan. So, ito lang po at sana po ay napagpala po tayo. Mapagpalang Diyos na mapan sa lahat. Salamat, Panginoon. Sa araw na ito, dahil kami pinatapos sa aming pag-aaral patungkol sa Satanology at ang uli pong lesson namin katalakayin ay yung paano kaming Kristiyano magtatagumpay kay Satanas, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ibinakas mo sa amin yung isang katotohanan na siya po ay kahit gaano siya makapangyarihan, higit po ang Diyos, kagaya na sinasabi po ni Juan sa kanyang sulat, greater is He who is in us
that is in the world. Masigit sa Jesus, masigit ka Diyos sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. Kahit kay Satanas. Maraming salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus na Panginoon. Amen, amen. God bless you po.